Nagsimula na ang French Open sa Paris at kasabay nito ay ang isang bagay na alam ng mga tagahanga ng tennis na halos hindi maiiwasan. At iyon ay ang pagwawala sa court. Nababasag ang raketa, nagtatalo sa umpire at umaapaw ang emosyon sa harap ng punong stadium. Mula sa pagwawala ni Daniil Medvedev hanggang sa pagsipa ni Daniel Altmaier ng raketa patungo sa mga upuan ng manonood, hindi talaga nauubusan ng masamang asal ang tennis. Pero sa likod ng mga tampok na pagwawala ay may mas malalim na usapan tungkol sa kung paano hinuhusgahan ng esport ang mga manlalaro at kung pareho nga ba ang pamantayan para sa mga lalaki at babae. Ulit-ulit na bumabalik ang debat. Ipinaglaban ni Serena Williams na mas mabigat ang parusa sa kanya kaysa sa mga lalaking manlalaro noong 2018 US Open Final. Naging controversial si Elise Cornet noong taon na yon matapos siyang bigyan ng code violation sa pagpapalit ng damit sa court kahit karaniwan ito sa mga lalaking manlalaro. Kamakailan pinuna ni Ons Jabeur ang French Open dahil hindi sinasama ang kababayhan sa primetime night sessions. Naharap ang Madrid Open sa paratam ng seksismo nang hindi pinayagang magsalita ang women's doubles finalists sa trophy speeches na ibinigay sa kalalakihan. Isa na namang kontrobersiya sa Roland Garros matapos mutahan ng isang manlalaro dahil sa pahayag na kailangan ng lalaking umpire sa laban. Kasama natin ngayon si Dr. Sophia Solomon, mananaliksik sa Center for Sports Diplomacy ng Ben-Gurion University. Sa tingin mo ba ay may doble pamantayan pa rin sa kung paano pinarurusahan o inilalarawan ang mga lalaki at babae kapag nagpapakita ng galit sa tennis court? Oo, at hindi lang tungkol ito sa tennis. Konektado rin ito sa nauna ninyong paksa na sa di malinaw na dahilan, mas pinapayagan ng mga lalaki magpakita ng galit, pero ang mga babae ay hindi. At sa totoo lang, alam mo, mas nakakatawa yon kapag iniisip natin ang gender bias. Iniisip natin ang laban ng mga feminista. Madalas sabing mas emosyonal ang mga babae o hindi marunong magkontrol ng emosyon. Dito makikita natin na hindi lang nila makontrol emosyon nila, pero kahit gawin nila ito, katulad ng mga lalaki, hindi pa rin sila pantay ang trato. Bakit mo sa tingin madalas na inilalarawan ang mga pagwawala ng mga lalaki bilang, alam mo na, pagiging masigasig o palaban? Samantalang, ang parehong ugali sa mga babae ay mas madalas tawaging emosyonal o hindi propesyonal. Well, gaya ng nabanggit ko, umiiral ang gender bias sa sports kahit sa mundo ng mga iskular. Ibig kong sabihin, palagi kang makakakita sa larangan ng aking pananaliksik ng paghahambing sa pagitan ng mga babaeng iskular at mga lalaking iskular. Pero higit pa rin yun, sa pangkalahatan, kailangan nating ipaalala sa ating sarili na ang sports ay umiikot sa dalawang, sabihin na nating, maaaring magkasalungat na dulo ng isang spectrum. Isa ay ang rasyonalismo, ang mataas na pamantayan, kung saan sinusunod natin ang mataas na antas ng profesionalismo at kailangan nating panatilihin ang laro bilang isang bagay na maari nating masukat, kaya naman kailangan nating panatilihin ang ating asal. At ang kabilang dulo naman ay ang pagiging masyadong emosyonal. At ang pagiging masyadong emosyonal na ito ay maaaring magdala sa atin sa hangganan ng karahasan, tulad ng nakita natin sa mga tagahanga halimbawa, pero pati na rin sa mundo ng mga manlalaro mismo. Kapag pinag-uusapan ng karahasan sa sports, palagi na itong lumilitaw mula pa noong simula ng makabagong laro at kadalasan mula sa mga manlalaro mismo, hindi sa mga tagahanga. Sa tennis, sa nakaraang dalawa o lalo na nitong huling dekada, ito ang nakikita natin. Ang dami ng mga manonood ay mas malaki na ngayon kaysa sa inaasahan noong mga nakaraang taon. Kaya naman, at kung tinutukoy mo ang French Open, kaya nitong Huwebes sa French Open, isa sa mga manlalaro, si Daniel Vecchio, na nagsabi na ang referee ay dapat lalaki at hindi babae, ay nagbigay rin ng halimbawa dahil sinabi niyang ito ay dahil sa napaka-demanding ng mga manonood. Ganun niya ito tinawag. Ibig sabihin, hindi lang niya inako ang ginawa niya, sinisipa niya ang hurado. Ito ay isang kilalang gender bias na umiiral sa mundo ng sports. Pero sa tingin ko, higit pa doon, nakikita natin na ang karahasan ay parang itinuturing na isang bagay na panlalaki na pinapayagan sa mundo ng mga lalaki at hindi pinapayagan sa mundo ng mga babae. Sa tingin mo ba nagbago ang women's tour sa paghawak ng emosyon? O mas nakikita lang natin ngayon ang masusing pagbusisi sa kanila? Tama.
Mas tama yung huli kasi lahat tayo may emosyon. Hindi ito tungkol sa kasarian. Lahat ng tao may emosyon. May ilan lang na sumosobra. Bilang iskular ng political violence, masasabi kong hindi ito nakadepende sa kasarian. Maaring lumitaw ang karahasan sa iba't ibang anyo. Pero dahil mas dumami na ang mga nanonood at dahil mas mataas na rin ang inaasahan mula sa mga manlalaro mismo, oo, para mas maging kompetitibo, alam mo yon. Kapag iniisip natin, bakit kaya sa mga rock concert, hindi tayo nagagalit kapag may musikero na, ewan ko, binabasag ang gitara niya sa entablado. Pero sa sports, iba ang inaasahan natin. Dahil kailangan ding isaalang-alang ng sports ang prinsipyo ng fair play. Anumang bagay na labas sa patakaran at pwedeng magbigay ng pagkiling ay maaaring makasagabal sa laro. At sa tingin ko, isa sa mga bahagi na sa mga nakaraang taon ay mas lalong naging kapansin-pansin ay ang bahagi ng mga manonood. At dahil lumalaki ito, mas napapailalim sa matinding pressure ang mga manlalaro na magpakitang gilas, magkaroon ng mas magagandang statistics at mapunta sa mataas na pwesto. Isa rin itong usapin ang biglaang pagiging isang sikat na personalidad. Bigla na lang, hindi ka na lang naglalaro sa harap ng ilang libong manonood, kundi pinapanood ka na sa social media ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Kaya sa tingin ko, ito ay tungkol sa dami ng pressure na nararanasan ng mga manlalaro mismo. Pero siguro, pati na rin ang mga babae na nagsisimula ng hayaan ng kanilang sarili na maging mas natural. Hindi ko ito tinitingnang rason para batikusin, pero marahil panahon na ring ikumpara ang mga kasarian. Sige, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Interesante marinig ang iyong opinyon, Dr. Sofia Solomon. Salamat sa pag-imbita sa akin.